Ang kaurasan, migising kayo at importante, mangisnawa ko pa. Samahan niyo po kami until 10 in the morning, Papi! Mayap-mayabak, Tito Perry. At Nandira kayigit mayap ya. Ngani mas mayap. Magmayap-mayap na kamo. Karing ganaganang makiramdam Kanya makapampan. never nga mong sol yan. Ano Diyan may yan? letter C. Ano yan? Q-U-E. King ganagana. Ali. Ke-gana-gana. King ganagana. Yan. Ito yung tunay kapampangan. Ay, kasi kaya makambiyasang kapampangan eh. Uling Tagalog ka. Albert Siguro B. ito, Lakandale. Good morning. Sagli, bay sablan. Ano pa pecha ngayon eh? 20 na po Shortcut ng Enero 2025. O tapos pampilan niya lunes yun eh, Papi. Ay, pang tatlo. Bilis, no? Oo. Next Monday. Last Monday na, Papi. Sweldo na. O, ipakilala mo na yung magmamasanting na lalaking alangala. Albert B. As in, ala Albert. Albert B. B. Lakandale. Good morning, Mr. B. Ambinyo. Blanca. Ay, hindi lang. Bantot. Good morning, Mr. Boy Santiago, and happy Monday to you, Mr. Perry Pangan. At kakanti mo rin, Albert. Lahat ng ating taga-subaybay sa radyo, sa Facebook Live, good morning po. At sana maganda ang gising ninyo para dito sa ating panibagong linggo. Tuloy po kayo. Yes, Sino tinitingala mo dyan, Boy Santiago? Para kami hinihintay at para ka nakatingin sa kawalan. Paano ba ko? Pala. Mamaya na kamong. Pero, Palakipay, good vibes, Papi. Palitan po ng piso sa dolyar, 58.50. Yen, 0.38. 71.62 ang pound. Hong Kong dollar, 7.51. 40.65 ang Canadian dollar. Singapore dollar, 42.82. Australian dollar ni Paring Abel at Paring Lou Mendoza, 36.34. Bahrain dinar, 155.25. 15.59 ang Saudi Real. United Arab Emirates dirham, 15.93. Euro ni Senyor Raul Cupacino, 60.26. Korean won, 0.0402. Ipadala na po ang inyong mga mensahe. Ito na yung mga connect numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Attorney Sangguniang Bayan member Romeo Romy Torno ng Lubao, Pampanga, at kay Miss Bernadette Bacani, magandang umaga sa iyo. Ito, Teresita Bugayong Santiago, good morning. Elmer Villanueva, Alma Tayag Panlaki, Bernadette Bacani, Crisel Relos, Brian Sawal, Dario Cunanan, at Mark Rodriguez ng Rotary Club of, anong club si Mark? San Fernando P. San Fernando P. Yan. Tapos ka na, Boy Santiago? Yes. Kayo mga nasa abroad na binabati mo. Si Marons Cunanan Haitian, Okay. siyempre. Mm. Etong si Benmer del Rosario Manabat, Benji. Benji Dunca Cunanan. Yun, yung mga taga-subaybay natin yan sa abroad. Hindi ko alam kung nasa abroad na rin ngayon si paring Jan Manyo. Mali pa, magsasa-abroad dyan. Magsasa abroad pala. Ngayon yung Aldoy Enero 20, 1946. May bay si Ricardo Villanueva Dong Puno Jr. Kilala mo ito, Boy Santiago? Dong Puno. Oo, nangikay na naman Na kilala. ako makilala. As expected. Balo mga bugado yun siya, ka-broadcaster ya. Dong Puno Live. Live. Alam mo na ito? Ah, O hindi pa, Boy Santiago. Maging press secretary tayo yan. At iba tsaka rin pamilyang Puno. Bala may itang Puno kita ng panahon, Papi. Alayang O. P-U-N-U. Puno. pelitan na yan. Doon bagay ito. Tanaman niya ang pong pamuntok. Maging presidente na ng Guagua National College at maging most outstanding kabampangan niya rin for broadcast media. Balo ko minunay ka ako idong eh. Ito po may inibatan niya Holy Angel University Center for Kabampangan Studies, pamanimunan ng Rabbi Pangan Tanting Ko. Enero 20 naman, 2001, napatalsik sa pwesto si President Joseph Estrada. Ito ho'y sa pamamagitan ng People Power sa EDSA.
Sinampahan siya ng kasong plunder sa Sandigang Bayan at inaresto noong Abril 25, 2001. Noong pong Setyembre 12, 2007, hinatulan siya ng habang buhay na pagkabilanggo dahil po sa plunder. Siya ang kauna-unahang presidente na na-impeach at na-convict sa Pilipinas. Balo mong habang buhay yung kayang hatol. Oo. Oh, pero napatawad din yan. Remember, sino nag-succeed sa kanya, Boy Santiago? GMA. O tapos, kung matalino ka pagdating sa kasaysayan, saan dumaan si Erap nung siya aalis na sa Malacanang? Sa backdoor. Ayan ka na naman. Backdoor. Ano Sa yan? likod. Nasa Pilipinas, tapos nag-backdoor, pumunta ng Indonesia. Ano yan? Alice Go. Sa likod ng daan. Yan! May tama ka. Bagong gupit ka, kaya ang laki ng tama mo. Yun din ba ang gumupit kay Albert? Yun din ang yumari sa'yo? Wala pa. Di pa Ikaw na- lang ba parang si Yang Giao? Ang tumitira sa buhok niyo? Mayaman ka na, no? Laki na menos mo eh. Kasi si Albert, 1.5 tip pa lang eh. Kaya every 6 months lang siya. Siya malaki ang tip. Gina-advance ko na. O, kita mo? Every month, gugupitan mo ko. Ito yung bayad. At hindi niya masabi kung ano pangalan ng barberya. Ah, hindi po pwede. Yayariin natin eh. Siyempre, ano Ah, yan natural. Trade secret. Niya o ikaw? Magbalita ka na nga lang. Noong medieval period, yan po yung naganap noong 5th century hanggang 16th century sa Europa. Pinaniniwalaang ang paglilibing ng patay na pusa sa loob ng pader ng isang building ay magdadala ng swerte. Kanino? Doon sa building? Oo, basta kung sino man yung gumagamit ng building na yun. Okay. Ang El Al Airline naman, El Al, parang lakanlale, Albert. Eh yung EL. El Al nga. Ernesto Lacalale. Ganun. Oo. Ano pangalan ng tatay mo? Modestoy. Modesto. Oo. Ang El Al Airline, yan po yung flag carrier ng Israel, ay kinikilalang one of the most secured airline in the world. Bakit? Ang eroplano kasi nila ay may anti-missile defense system at lagi silang may undercover air marshal sa bawat international flight. Alam mo, Albert, yung Israel, napaka-mahiwagang bansa niyan. Wala pa siyang gera sinalihan na natalo. Chosen one. Ah, di ba? Anong tawag mo sa mga tao ron, Boy Santiago? Mga Israeli, ano sila? Mga Hudyo. Mga Jews. Ayun. Ibang klase. Alam mo ba, Albert, na isa yung kanilang militar sa buong mundo na ini-import ng ibang bansa Magaling. para sa training. Saka high-tech. At saka pati mga babae doon, Boy Santiago, nag-undergo ng military training. Yes. Alam mo kaya swerte at pinagpala. Diyos. Malapit sa Diyos. Yung juice. Talaga. Ikaw, binayari mo na yung mga juice mo. Baka naka-Judith ka na, Boy Santiago, ha? Judith. Huwag kang palilingat. Bakit pagka May tinatawag kinukwento sa akin. Pag tinatawag ka, hudyos nga daw. Bala mo yung masanting pakir. Okay, depende. Nung halimbawa, yung Beatles na magkanta, okay, yari. Kanta mo na yung magya. Ng rin Beatles. Hey Jules! Tiga St. Jude's. Yan. Bala mo, Albert, ating kong kwento napon. Kaya yung Samban. At yung babalita, doon sa sunog sa LA, meron doon isang bahay doon na siya lang ang natatanging Katoliko doon sa area na yun, Boy Santiago. At siya lang ang natatangi. Di ba? Na-monitor mo yun. Oo, na-monitor. Siya lang ang nakaligtas doon sa area, pati bahay niya. Tapos pati rin yung mga imahe niya ron. Well, if it's mystery, then I don't know. I'm no priest. I'm not even a religious Oh, pero person. iniwanan niya yun. Eksakto. Ano ba? Oh, yung bahala na ang Diyos. Alam mo yung mga tipong, wow, that's faith. Sana all. Albert? Ang Batman television series noong 1960s kung saan si Adam West ang gumaganap na Batman ay puro paalala at aral sa buhay ang nilalaman ng kwento. Kagaya ng importansya ng paggamit ng seatbelt, paggawa ng homework o kaya pagkain ng gulay at pag-inom ng gatas. Baka kaya pala minsan meron sa lawi kayo na Albert, bahala na si Batman. So lumalabas ngayon, mas bida si Batman kaysa kay Superman. Oo. Si Batman ito may mga aral. Though yung mga series noon, halos mga ganun ang pinapakita. Ikaw ba tao ka na nung nauso si Papay? Oo. Sino kalaban niya?
Si Brutus. Sino asawa ni... Si Olive Oil. Ang galing, ha? Sino naman asawa ni Brutus? Brutas. Easy. Nililiko mo kami. Ayos na sana eh. Okay ang degla mo eh. Pagdating sa dulo, parang yung litrato ngayon sa Sunstar. Pakita mo nga, Albert, para makita na ng ating audience. Oh, Yan. Magtiya ba yung tumanggap na yan? Ha? At pacheck mo nga si editor. Mag-anti ba yan? Magkawig ba? Tingnan mo. Yung nakatayo parang si Mayor Esme ng Lubao. Tapos yung nakaupo. Yung nakaupo parang si Ate Edna. Ba't mo tinapon yung diary mo? Hindi sila yan. Hindi, kasi ikaw ang operations manager. Kaya ka naman nabati. Hindi sila. Si Tita Edna. Oh. Edna Vitug. Bayan ang kalagay. Masala pa. At saka, ba't kang Albert lang ang lalay yung picture? Malia. Galing sa PIO. Fihaho. Oh. So, supposed to be, naghahanap ako ng pangalan. Hindi sila yan. O, pero akala ko masalit. Pero nilagay naman yung PIO. O kaya nga, so dapat, Albert, pagka ganyan, may disclaimer. Hindi sila. O yan, mga Not tipong in the gano'n. Not in photo. Para kasi Robley Sanchez tsaka si Lino Sanchez ng panahon nila. Pagka naman kay Chris Navarro, also. Oo. Yung Not in photo not also. in photo. Ay, Ben Nolasco Jr., good morning. Si TJ Agulto, Mary Jane Capati Lopez. Ayun, si Benji Dongkakunanan. Sabi siya yun eh. Moter Tropicana, good morning sa iyo. At Margarita Guevara. Ay, ba siya, Tiago? Yes. Hanapin mo uli yung listahan mo. Lunes ngayon. Kung 10 centavos lang yan, huwag mo nang babanggitin, sayang airtime. Pero masyadong very significant Malaki. ang dagdag bukas. Si Albert daw, magkakarga na mamaya, ang problema na lang niya, pangkarga. Eto na. Oh, ang alin yung Ito, pangkarga big niya? time mo. Oh, Yung pangkarga, binigay mo na? Sa diesel, Oh, nasa 260 hanggang 280 per liter po ang increase. ang increase. Okay? Sa gasolina, nasa 150 hanggang 170 per liter. Rico. Kerosene, nasa 230 hanggang 250 per liter. Yun. Oh, yun naman, Kwan. Albert. Walang bagyo, ha? Malamig pa rin ang panahon. Wala pa. Lasa ko hanggang mga Pebrero yan, Albert. Or dulo ng March. Hindi, siguro baka by February mayroon na yan. Alam niyo po ba na napakalaki po ng dapat natin ipagpasalamat? Nakalipas po ang 2024. Pampanga in particular, and Central Luzon for that matter. Except for Aurora. Mga ulan-ulan lang. Opo, hindi po tayo dinalaw ng malaking dilubyo, hindi po ba? Ngayon, ito po ang paalala ko sa inyo bago tayo magpatalastas. Kabi-kabila po ang sunog na nagaganap ngayon. Sa Metro Manila and elsewhere. Mag-ingat po kayo. Di ba na may kasabihan? Pero syempre, ayaw natin pareho. Di ba daw ikaw ay mapagnakawan, huwag ka lang masunugan. You know what's good about dito sa atin so far? Walang naitatala na malaking sunog. Kanina lang minomonitor ko sa Quezon City. Yung Cold sa may- storage, Sa may papi. FPJ Avenue That's ba yun? correct. Oh. Maisipin mo yun. Ha? So no one is safe. Mabuti ng mabuti kung maililigtas nyo yung pamilya nyo. Tapos katabi niya, gasolinan. True. Hindi ko alam kung ano nangyayari. But please, mag-ingat po kayo. Doble ingat. Oo, yun Time na check ka, Albert Lacanlali. Philippine Standard Time, 9:16 in the morning. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga.
Are you looking for a compact car for your daily commute or a spacious SUV for your family? Look no further than Gozon Cars Pampanga with a wide selection of the reliable and latest models from top brands, all in pristine condition and ready to hit the road. Gozon Cars Pampanga offers flexible car financing terms and trade-in offers with competitive rates and terms. Visit Gozon Cars Pampanga branch today in San Agustin, SM City, Pampanga, Lazatin Boulevard, and along Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. For inquiries, call 0917-720-2653 or visit their website www.gozoncars.com. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlale sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. Oo, pinasa ng House Committee on the Welfare of Children ang isang panukalang batas na magpapataw ng multa or kahit siguro parusa doon sa mga irresponsableng mga magulang na ayaw suportahan ang kanilang mga anak katulad ng kanilang suporta para sa edukasyon, pagkain, pananamit at iba pang mga basic ng pangangailangan ng kanilang anak. House Bill number 8987 po ito. Sinong nagsusulong? Sinusulong yan ng mga party list representatives na sina Jocelyn Tulfo at Ed Vic Yap, Benguet Representative Eric Go Yap at Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo. Yan Alam po. mo, Albert, napakaganda sana nung layunin niya. The intention is noble. However, sino bang magulang ang ayaw bigyan ng marangyang buhay ang mga anak? Wala siguro. Pero baka, However, pagka masyado ng marami ang inyong anak at hindi kayo umaangat sa buhay, we have a problem. Bakit ko sinabing we? Apektado yung binabayad mong buwis. Apektado yung mga basic services na sukat ibigay ng gobyerno sapagkat napupunta lang din sa ayuda. Meaning to say, meron tayong ibang tao na kinakarga sa ating mga balikat. Oo, at nagkakaroon pa tayo ng dagdag na problema when it comes to social problems. True. For example, yung kriminalidad. Yan, di ba? Kapag Yung, alam mo, attributed din dyan, Albert, yung tinatawag na mga teen pregnancies. Alam mo kung bakit? Pagka walang harmony sa bahay, hindi na feel ng mga bata, alba, naka-abroad, naghiwalay, ang tendency ng bata, maghahanap siya ng ibang pagmamahal at kalinga. Very vulnerable ngayon siya. Kung vulnerable, pwede siyang maging biktima, Albert. Only to find out later, ba't ako nabuntis? Ba't ako nagpabuntis? Yung mga tipong ganun. Kung lalaki naman, sabi nung barkada niya, lalo na kung kamukha ni Boy Santiago, tirahin mo to, you will feel good. Pagkatapos pag-high ka na, mang-hold up tayo. Diyan lang sa gasoline station o convenience store. So therefore, Albert, it becomes a problem of the society. Correct? Now, kung halimbawa, maganda ang pakikitungo, maganda ang palaki sa anak, bago mag-isip na hindi tama yung bata, sasabihin niya sa sarili niya, wow, what more can I ask for? Kamukha ng anak mo, kahit medyo hirap ang buhay, naitaguyod mo. Hindi ka nagpupunta sa presinto. O hindi ka nagpupunta sa social welfare. Hindi ka mukhang ayuda. Kamukha ni Boy Santiago, awa ng Diyos. Dahil kay Maring Cora, naitawid ng mahusay yung mga bata. Meron ka bang anak na kriminal, Boy Santiago? Wala pa naman. Wala pa. Okay. wala pa naman. Magdasal ka. Sige, gusto mo tulungan kita. Abay, bihira ka na sumagot. Salbahe ka pa ka sumagot. Meron palang magulang na ganyan, Albert. Buti na lang, lolo lang ito. Hindi na tatay. wala pa namang nagmana. Sobra ka naman. Ibig sabihin niyan, dating criminal si Boy Santiago. Tumino na lang siya. Criminal mind lang, pero not in, So, tumino lang siya nung masama sa atin. O, hindi kantahan natin. Tatamboy, eme binye, tatamboy, te kami ketuki, tatamboy, mo binye.
Ay, yung 4-piece na binabanggit nyo, meron, Nag-iisip ka pala hindi, kanina. meron kaakibat dyan na kailangan paaralin mo yung anak mo. Ano nga ba yung 4-piece? Sige nga. Ito yung tulong sa mga mahihirap natin mga kababayan. Okay. Akala ko peri pangan parang panaginip. O tapos, game. Kasi pag hindi mo pinaaral, hindi ka tatanggap ng mga tulong. Aha. So, tatang- kulotilla yun. Oo, tatanggalin yun. Oo, condition na yun eh. Kasama sa kondisyon yun. Kailangan ng mga anak mo na nasa edad na dapat nag-aaral yan. Dapat laging yung regular, yung pagpunta sa mga health center para mapa-check up. Ito pa, bigla ko naalala lang, Albert, Papi. Hindi ko gusto sa mga magulang. Dinadagdagan nila yung mga anak nila. Tapos yung mga nauna na ipinanganak, Papi, kawawa. Oy, huwag ka naman nang pumasok ngayon. Wala magbabantay sa kapatid mo. Oo, ganun. Assignment ba ng anak niya yun? Naalagaan yung kapatid niya? Hello? Paano yung pag-aaral niya? Oh. Tapos wala na nga ang baon, di ba masyado nakakain? Pag nagbaktol yung bata, magagalit pa kayo. Ngayon ka na umabsent, Ma, may test kami, gano'n. Babayaan mo na yung test na yan. Yung kapatid mo, kasalanan ba niya? Oo. Sino bang maligaya? Di ba kayo? May karapatan yung mga bata. Di ba? Nasusulat yun eh. Talaga? Kaya dito rin sa atin, Anong bersikulo sa kakapit? Nasusulat. dapat lalo na sa mga public schools, no, maisulong na rin yung programang pagpapakain, no, sa mga bata na Sino libre na yung Sino magbibigay ng pagkain? ang DepEd. estado, ang government. DepEd, Oo, DepEd, gobyerno. particular. Kasama sa budget na dapat yon. No, sa public school natin, libre na yung kahit yung pananghalian ng mga bata. Sa amin, Albert, may kasama pang fruits and juice. Yeah, in our Kasi country. dito, In kahit our tubig country. lang po, pero yung importante, meron silang pagkain, nakakainin. Hindi, kasi naging exchange student ako sa Wagner High. Remember, Papi, noon nandiyan Iba pa ako, naman right? yun. Wagner High? Yeah, yes. Ito yan, Albert, Yung counterpart mong kano, Mm. siya papasok sa school para may immersion. Para ma-feel niya what was the difference between Philippine education and that of US. Yes. Okay? Alam mo, nagutom yung batang Amerikana at saka Amerikano. May kasama, natatanda mo yung Peace Corps volunteer. Oo, walang pagkain kasi sa Hindi. atin. They were instructed, Papi, na magbaon. Na magbaon. Oo. Kaso, siyempre, sabi niya, you have to be nice kasi you'll be sitting down in the class of the Filipino students. Pinamigay yung baon niya. Correct. Hindi bale. Pinakakain naman daw siya, yung Amerikanong bata, ng choknat. In exchange, pinagdala ng apple, Albert. Kaya naman doon Orange. ginalago kayo dyan. Kaya sabi niya, what's that? It's chocolate. Oh, sabi niya, no, thank you. Sabi nung batang kausap niya, bakit? Sabi niya, ay, baka hindi kasi sa sikmura ako yan Yung mga things like that. Because they were instructed also, Albert, not to touch anything, not to eat anything. Sasabihin mo na doon sa teacher. Ang galing sana, ano sabi ni Albert, ako ideal yun. Bakit ka mo? It has to be handled by a qualified food nutritionist. Oo. Correct, Albert? Tama yun. At depende sa edad at grado ng bata. Oo. Now, doon din na ituro, Papi, na masustansya yung kamote. Okay? Pagkatapos sabi mo, wishful thinking ka pa nga, Albert. Hindi, tubig lang, okay na. Dapat ba memorial? Criminal? Hindi, malinis na inuming tubig. Okay, hindi na distilled. Ang dami natin mga nutritionist. May sa munisipyo, may sa barangay. True. Di ba, Papi? Hindi na-utilize. All they have to do is, number one, with the help of DepEd, Albert, i-profile sino, for example, ang mga estudyante sa San Juan Putot. Ilan ang grade 1s, 2, and 3, Papi? Alam mo, pagdating sa barangay na ganyan, kung mga volunteer na magluluto, ang dami. O, tama ka. Basta may iluluto. May iluluto. Nutritious food. Ang tawag dito, halimbawa, Albert, munggo, May mga ganun ba? Mga Filipino food. malunggay. Ano natin yung gulay, ang prutas. Tapos, halimbawa kayong mga estudyante, Albert, na naging matagumpay doon sa San Juan Cot School. Mag-donate ka once a week ng steak.
Ano mo steak? Ako nga, mama naman ba yung mag-steak? Mas mag-donate ako steak. Ano, diyan papasok yung mga Albert. gulayan sa Hindi, barangay. Diyan ka papasok. Sabihin mo kay Albert, yung binabanggit ko, nasusulat. Blessed are those. Nabanggit mo kanina yan. Steak Hindi mo na alam yan. kung miracle yan. Yung miracle yan sabi mo. Di ba pinag-usapan natin, nasunog na at lahat, nakaligtas pa yung pati mga imahe. Ano ba kayo? Kinokontra nyo eh. Oh, ikaw ba, halimbawa Albert, once in a while, hindi ka man lang ba makapag-donate? Madalas ka sa SNR. Madalas ka sa Landers. Napakamura ng minute steak ka mo. Okay, tamo, isa ka pa. Oh. Yung minute steak mo, local yun. Oo, galing sa Batangas yun. Local lang ako eh. Alam natin, ba't sino ba nagsabing steak okay ka? na ako ron. Alam mo, Boy Santiago, kahit 24/7 ka mag-English, mukha ka pa rin local. Okay na ako rin sa minute steak. Ayos ka, masaya ka na ron. Siguro to begin with, yes. To begin with. For example, ikaw ba, Albert, are you willing to adopt a class in your school? Ikaw na bala sa Rotary. For example, presidente ka, sabi mo, can we have a feeding program? Pipili tayo ng isang Isang eskwelahan. eskwelahan lang. Kaya lang, isang ano lang. one time lang isang naman klase yun eh. lang. Kaya, Eksakto. pero ang feeding program is hindi lang minsanan dapat yan. Ito is sustained ano dapat. Oh, that's where the budget from the government should come in. Ang sinasabi ko, for example, kung sa dinami-dami ng mga civic organizations, kung sa dinami-dami ng mga mothers club, Boy Santiago, imbes na lagula-gula, imbes na nanong gagawan damo, isipin niyo po yan. Coordinate with DepEd. Almawa, Albert. Mitokan kang metong sakong balatong. May agita. Kasi sabugan ta kang metong sako, rakamanturan eh. Kagaling mo. Pero rin taga... Basta mag-donate kung balatong, ikaw mag-donate ka rin ang straw. Uling. Pero rin taga... Justify me. Na. Balas-basan na lang yan. Hindi, tiga sepong bulahon pa ka na muna rin. Dre balo rin nga anak kini na. Nagalog gukat yan. Naong ka na yan ning balatong. Tiga sepong bulahon. Pa ka na mong Doon ka rin steak. siya mumulaon. Ha? Adwala rin. Ating sepo, ating kabud na bulaon. Buati sepong bulaon kanyang porak. Sepong bulaon. O itang bulaon naman mo. Kenny San Fernando ito. Sepong bulaon. Alay sepong bulahon porak. Okay ba, bulaon ka na? O, pa ka na mo rin steak de. Tayo lang galog gukat yan. Tapat naman mo. Kaya naman mo, kaya mo naman kita. Ay, kakakanyan. Pare lang mag-steak kita. Steak mo. Banana Q. Pagloko niyo, Jo. Ay, Boy Santiago, ano balita mo dyan? Ay, sarap. Ano sarap? Ano balita mo dyan? Masaya. Ito, pinag-aaralan na ng Department of Migrant Workers yung pagbabawal sa pagpapadala po ng mga overseas Filipino workers sa Kuwait. Ito ay kasunod ng pagkamatay ng 2 OFWs na sina Daphne Nakalaban at Jenny Alvarado sa nasabing bansa sa gitna po ng silangan. Etong sinakalaban naman na iniulat na nawawala ng kanyang ikalawang amo noong Oktubre, subalit natagpo ang patay po sa tahanan ng isang Kuwaiti, habang si Alvarado naman ay iniulat na namatay dahil po sa paglanghap ng usok mula sa uling sa kanyang pinagtatrabahuan, kasama po yung kanyang mga kasamahan mula sa Nepal at Sri Lanka. So pinag-aaralan na po ng Department of Migrant Workers kung paano ipagbabawal para makaligtas naman yung mga Pilipinos. Alam mo, Boy Santiago, nakalulungkot pero wala tayong magagawa na hindi tayo biniyayaan masyado na dito lang masustain na natin yung livelihood ng ating mga kapwa Yun, Pilipino. ang kulang, oo. Kasi the basic reason why they leave men or women, OFWs, Boy Santiago, dahil sa economic reasons. Mahirap ang buhay sa Pilipinas. Walang trabaho. Ay, isipin mo yun. Although, napaka-flexible na ng Pinoy, Albert, versus yung ating mga kapwa-tao sa ibang mga bansa. Agree? Tayo sanay sa init. Sanay tayo sa lamig. At naging biktima tayo ng masamang politika for the longest time. But still, we're alive. Pumutok ang Bulkang Pinatubo dito sa atin sa Region 3. Buhay pa tayo. Oo. Ilang ulan, ilang delubyo na nakalipas. Nag-martial law pa.
buhay pa tayo. Oo, hindi naman lang tayo sanay dun sa init at sanay sa lamig. Minsan, sala sa init, sala sa lamig din Ikaw tayo. yun. Kaya dahil dyan, mag-time check ka. Philippine Albert Standard Langlan. Time, 9:31 in the morning. Manibat kingat siyan mo, alampad na ang pamanyese, babante ning kalusugan, proteksyon mo, ramdam ko, ikang ginulis, king kakong pangatawo, pahuli ring turo mo, mayap kong Pilipino. Nananalay, ikaing munang kabul, mumunang pantunan. Nananalay, king kasakitan, ika'y tunay mamedina. Nananalay, ing sulunan ning bale at ning balen, Nanay Party List. Number 38 sa balota. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyo lahat. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Happy birthday kina Hernan Salisi ng Corporate Guarantee San Fernando, Maria Lourdes Zendi Pastoral ng LGHI Legal, si Gracia Cielo Rapada Ford Isabela, Dindo Longa ng LGC Car Carrier San Fernando, Maria Cristina Gratil ng Corporate Guarantee San Fernando, and Karina Catherine Pruna, Carworld Bataan. Happy birthday! Happy birthday doon sa apo kong si Yani Santiago Rodriguez. Sana marami pang birthday. Si Ino Marquines, birthday din ngayon. Shakira Angel Gonzalez, si Nas Miranda, si Alma Tumang, happy birthday. At Princess Jane Gopez. Ay, papi, apo ba ni Oka Rodriguez yung binan mo dan? Ay, hindi. Apo ko yan. Kaya nga alam ko. Anak ni Chris. Yan. Oh. At saka yung asawa ay Rodriguez. Oh, O ano naman ni Oka Rodriguez yung kapilido lang, gano'n ba? kapilido lang. Ito, birthday ni Ofelia Manabat Tiglao, pinababati ka ni Glo Manalang Lozano ng Mabalacat City. Happy birthday. May you have many more and more. Oo. O, tapos na kayo sa birthday Meron greetings. pa si Bernadette Bacani, pinapabati ang kanyang manugang na si Alan David from UK ng happy birthday. And I then, welcome home. Itong kumpare ko at ka-birthday ko na taga San Jose. Diyan sa may Concepcion pero nakatira sa Tinang. Ampon ng mga season family. Parinjo, welcome home. Hindi ka pa nagpaparamdam. Buti nakita ka ni Kagawad Jess Pangilinan ng Santo Cristo, the better Pangilinan. Eto. At si Tess, welcome back to the Philippines. Nanonood si Arlene Zablan. Uy, Arlene. Oo. Kumusta Kung na? sino si Arlene ngayon? Yun yung nagtrabaho sa atin, di ba? Oo. Mayaman na. Alam ko. Nasa Pilipinas ba? Oo, nasa Pilipinas. Galing, ha? Sabi ni Dario Cunanan, hindi po steak ang do-donate ni Albert, Kong Albert. Buong litson ang ibibigay niya. Ay, nako. Sino nagsabi niyan? Dario. Dario? Ano yung manok yan? Alam ko. O kaya pugo. Classmate ko si Del Miranda Dizon, birthday ngayon. Happy birthday. And si Nino Manuyag, happy birthday. Rona Ibe Sarmiento, Pat Canlas, si May Navarro, at belated happy birthday kay Dr. Kim Gatpolintan ng Taste from the Greens. Ian Torno, belated happy birthday. Joshua Pangan and Liana Sabiles San Juan. Gayon din si Angela Maculada Anisiete, Marilu Manaig, Kate Singson, Kate Vergara, yan. Ang mga may birthday kahapon. Belated happy birthday. Ba't di mo binabati si parang Abel Mendoza, Albert? Oy, Lunes ngayon.
Mamaya, kita-kits, ang Rotary Club of Dolores nag-iimbita ang ating President, President Mau Gueco, at saka yung mother niya na si Mrs. Remedios Cortez. At Yan ba June yung papalitan mo? June pa ang turnover Siya niya, papalitan mo. Oo, si Mau. Hindi, ngayon pala papi, naghahanda na sila. Pagka sinabi mong umentra ang Enero sa Rotary, preparasyon na yun. Meron turnover na yan na dahan-dahan ng ginagawa. Kasi ikaw ba may karapatan na pumili ng treasurer ninyo, Albert? Hindi, Elected yun lahat. ini-elect yung mga yon. Ang pwede mo lang piliin is secretary. Oh. Kasi po, sabi ko nga po lagi, hindi po ikaw ang nagpipresenta para maging pangulo ng Rotary. Tama ba ako, Albert? Oo. Ikaw ang hinahanap ng posisyon. Are you willing to accept it? Kamukha po halimbawa ni Albert, 5 ang kanyang alam na test. Tama, di ba? 4-way test lang yung Rotary. Anong alam mong 4? 4-way. Is it the truth? Oh, Is it fair to all concerned? okay. Will it 3. build goodwill and better friendship? Oh, number 4. Will it be beneficial to all concerned? 4 lang alam ko. 4 lang yun. Eto, alamin mo. Ano yung panglima? Are you ready? Sagot! Yes! Ano? Ay, happy birthday! Wait. Wag mo nang, yun na yun. Are you ready? Wag kang aalis sa puntong yan sapagkat, Albert, batay sa aking mga nakakausap, Oo. karanasan bilang Rotarian, Yan. pagka po ikaw ay naging Pangulo, hindi po biro. Ilan ang membro mo? 40. Okay. Dapat manawagan ka, papi, that they be active during your term. Oo. Active naman yan kahit na hindi pa termino niyan eh. Lalo na sa termino niya. Ba't kayo ikaw nagsasalita? Ikaw ba presidente? Ako, o vice ako president? spokesperson niya. Kung di ko pa alam, kung di ka nililibre ni Rico Gilas nung panahon mo, hindi ka pa nag-active sa Rotary. Anong Rotary ka dati? Sige nga, Rotary. Rotary. Ano ka ma? Rotary. Anong Rotary ka nung panahon ni Gilas? Wala na yun. Hindi nga. Nakalipas na yun. Ano nangyari sa Rotary? Na-phase out. Pag nakalipas na, hindi na Sus pinag-uusapan. Mario Joseph, sinabi na po yon. Lipas na po si Boy Santiago, kaya wala na po June 7. Tinanggal na po sa kalendaryo. Hindi June na 8 pinag-uusapan Si niya. Konsehal Nat Gopes ng Santa Rita. Yan. Kasama mo yan. Oo. Anong role niya? Past president siya, pero ngayon, sabi niya, kapag ka termino mo na, susuportahan kita, sabi niya. So kasama siya sa mga director. Bakit siya lang ang sinasabi mo? Si Paring Abel nangako na. Oo. 1 year supply ng pineapple juice. Si past President Abel Mendoza, Oo. hindi man na-elect, Pero, nag-volunteer doon sa posisyon. Isipin mo yun. Kasi po, kaya ako po ito binabanggit, napakahalaga nito. Dahil isang taong sakripisyo po ito on the personal and the business side of Albert Bilacanlale. Correct? Kaya wag po kayo magugulat. Pag Pangulo na po ito, ang makakasama ni Boy Santiago dito ay si Nat Gopes at si Abel Mendoza. In behalf. Kung meron tayong in spirit Boy Santiago, in behalf. Kasi sinasabi ko nga ito lagi. Alam mo, Albert, ang maging district governor ka lang na Rotary. Ay, malaki yun. 3790 ba yan? Malaki yun, 3790. Mas sikat ka pa po sa senador. Mas sikat ka pa po sa party list. Boy Santiago, si paring Bernie Cruz, for example, governor ng Lions, tama? Mas malawak pa yung kanyang nasasakupan kaysa doon sa provincial governor. Oo. Sa inyo, yung 3790. Mula Baguio hanggang dito sa Pampanga. Sipin mo yun, papi. Ikaw ba naka-attend ka na National Convention ng Rotary? Sabi ko na nga ba, bogus ka lang. Balita mo dyan, Albert? Happy birthday mo na sa mother ng kasama natin na si Roan May Dayaw Viray, si Mrs. Melinda Sambile Dayaw. Happy birthday po. Teacher pa lang, mother Teacher. niya. Sa may San Luis yata. Yung nagkakamali. Oo. Okay. Yun. Oy, Albert, baka lang nalilimutan mo. Yung alin. Very significant ang araw na ito sa Amerika. Oo, ngayong araw na to, ang inauguration ng nagbabalik na Pangulo. Lumang bago. Oo. Okay. Si Donald Trump. Okay. Ano na niya, inauguration. Actually, it will be tonight pa sa atin, no? Kaya nga, but again, ngayon pa rin yun. Mm-mm. Ito ngayon ang tanong ko sa iyo, Albert. Saan gaganapin? Hindi ko alam kung gusto niya closed door. Closed door ang niya. Saan nga?
Baka mamaya wala man door yan. Ano isasara Ay, mo? hindi pa kami Wala. na-update. update kami yan. Hello. Saan ang My gosh. indoor niya? What kind of reporters are you, man? Whoa! White House. Sus. Oh. Ayun na, Sige, tingnan mo. Pinadala na kay Albert. Sus, Mario. Dahan-dahan ka dyan, baka mali. Anong dyaryo ba ang binabasa mo? Baka wrong info. Sa Washington. Oh. Mismo, Washington, sapagkat ang gagawin lang dyan, because of the frigid temperature, negative ang kanilang temperatura. So, gagawin indoor, papi. Ngayon, para lang alam mo din, hindi kasama sa pupunta o mag-a-attend si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sino ang ambassador natin sa Amerika, Boy Santiago? Rodriguez Sus Mario. Rodriguez. Anak ng tepakalong. Manugang mo yun eh. No. No. Romualdez. Yan. Tama na ako, Romualdez. Hindi, mali ka. Bakit? Ano first name? Ayun. Sus Hanapin ko Mario. muna. Wag na. Tanungin mo na lang kay Rudy Tomoro Simeon. Anong tawagan namin nila Rudy Simeon tsaka ni Charlie Ku ng NCR? Anong tawagan? Nag-google pa po si Guapo. Albert, ikaw na. First name. Muchi. Hindi. Babes. Di ba? Hindi ko Papi, tawagan si yung Babes ang Puchi. tawag. Puchi si Bong Alvaro. Babes! Correct, papi. Yun ang nickname ng ating US Ambassador. Okay? From the Philippines. Eto, tanong ko sa iyo nga, Boy Santiago. Alam mo bang negative ang temperatura doon, papi? Oo. Baka sipunin yung mga Amerikano. Puro negative lahat ng bansa. No? At pili Apektuhan sila ngayon. yung mga kinumbida para umattend doon. Anyway, kasi marami pa rin sa mga tao, like galing dito sa Asia, isipin mo, pag sinipon, naku po, problema yon. Anyway, ano panawagan mo dyan, Albert? O balita para sa ating mga kababayan? Walang bagyo para klaro. Walang bagyo. Pero ito, kaninang umaga, na maagang paggising natin, medyo makulimlim ang panahon at mayroong mga konting pag-ambon. No? Yan po ay dala ng pinagsanib na puwersa ng amihan at saka ng shear line o yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. Kaya mayroong mga pag-ulan po. Tayong alert! Magandang umaga kay Lily Kahera ng GK Enterprises dyan sa may Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Galing pagbati kay Leandro. Joey Pabia, good morning. Ang ganda ng score kaagad ni General Gid Fajardo. 20 membro at supporter ng New People's Army ang sumuko sa mga otoridad mula January 16 hanggang 18 sa pamamagitan ng government's Oplan Balik Loob Program. Congratulations po. Yung iba galing sa Liga ng Magagawang Bukid ng Gimba sa Nueva Ecija, 5 mula sa Alyansa ng Mamamayang Nagkakaisa dyan may Laur, Nueva Ecija at dyan sa Bulacan. 2 po doon. Nagsuko sila ng kanilang mga armas, mga bala at mga paputok sa local police. Aba, ang galing Siya pa rin yata ang PNP spokesperson concurrent. Balik loob na. Opo. Wala pong mangyayari dyan. Ako pa paniwalaan niya. Magtrabaho na lang po tayo. Huwag po muna tayong masyadong bibili ng gusto natin. Yan lang po mga kailangan. Makakaraos po yan. Time check ka, Boy Santiago. Alas 9:45 na po ng umaga. Good news, Kabalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Pangarap ay
barangay nagtutulungan at may taglay na kabayanihan. Kabayani kita sa Ginebra, ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayani kita, oh, sa One Ginebra Nation. Sa tapang nyo, mas ganado ako. Kabayani kita, oh, sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayani ka, kabayani, kabayani kita, kabayani kita. Luzon, Visayas at Mindanao, never say die, isigaw. Kabayani kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama nyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlales sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. Ito. Ay, Albert, sabi sa mga mo balita kay natin. Ray Navales, kinakamusta ko siya. Ha? Hey, Ray Navales. Oo. Ang ating editor-in-chief dyan sa Sunstar, Pampanga. Ay, Ray, may pinagbilin ako kay Albert, ha? Matatawa ka. Ay, Papi, basa. Desidido ang gobyerno ng Pilipinas na ituloy yung plano nito na ilipat yung mga turboprops na palabas ng Ninoy Aquino International Airport. Aeroplano ba tinutukoy mo, barko? Aeroplano. O kasi ito ho yung binabanggit ng Public-Private Manila Slot Coordination Committee na nasabing hakbang po ay para maging efficient at ligtas na ma-maximize yung operation na naiya. Yung turbo, yun ba yung may propeller? May propeller to. Oh, marami pang ganyan ngayon, yung mga pang may iksing rota. May iksing rota. Halimbawa, yung Clark Manila o kaya Clark Cebu, yung mga turbo. Clark Batanes, mga ganyan. Correct. Nasa 10,000 feet lang yung Clark Cebu. Ito ho, marami pa tayo lumilipad ng mga ganito. So, you know why, Papi? Because we are an archipelago. Oh. Baisipin mo, kung maglalagay ka dyan ng malalaking mga dambuhalang eroplano, hindi kaya ng mga domestic. Oo, hindi kaya. So, storbo. Doon sa naiya. Kaya ilalabas po yan para magamit ng mga may maliliit na airport. Okay po yan. Magandang balita. Magandang balita. Albert? Kasi mahirap nga naman yun. At kaugnay sa mga airport, kung kayo po ay nagbabalak na mga ibang bayan para sa mga nag-abroad, ba ang Finland ngayon nangangailangan pala ng mga manggagawa at ang mga Pilipino yung kanilang nakikitang gustong makarating doon sa kanilang bansa, no? And skilled workers ang kailangan nila doon. Iba-iba pong mga trabaho ang available and as much as 100,000 pesos per month na sweldo ang naghihintay para sa mga Pilipino. Handaan nyo lang ang sarili nyo sa weather. Mm-hmm. Kasi ibang panahon doon sa Finland. Pero very, Albert, very peaceful. Oo. In fact, marami na tayong mga kababayan doon. Mahigit sa 14,000 Pilipino ang naninirahan ngayon sa Finland. Albert, they were all over the world. Ay, Albert, yung binabanggit mo kanina. Pero mag-ingat din sila, Albert, ha? Maraming mga scammer dyan, mga luko-luko yan. Oo. Na magpapanggap na official and legal recruiter. Ingat po kayo. Baka may isang lana naman ang bahay nyo, kaya patibyanan nyo. Ingat po, ha? Ay, Albert, meron din pala mga pag-ulan na nagaganap sa ibang mga bahagi ng ating bansa. Yes, meron. Kaya tama yung sinabi mo kanina, payong alert pa rin. Partikular po dyan sa may Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands at Davao Oriental. Sa mga lugar na binanggit ko, Albert, alin na doon ang nabisita mo? Hindi pa ako nakarating doon sa Dinagat. Hindi ka pa nakarating dyan sa may Davao Oriental? Davao Oriental. Pinakamalaki po ang Davao pagdating po sa land area sa Pilipinas. Mayroon Davao del Sur, del Norte, Occidental at saka Oriental. Davao lang. Kasi ang alam mo lang, Papi, Davao City. Davao City lang. Diba? Ikaw, Papi, nakarating ka na sa Surigao? Hindi. Del Norte, hindi. Del Sur, lalong hindi. Lalo na. Pupunta ko si Odilon na ni Sete. Anak ka mo? Si Odilon ang pupuntahan ko. Alam mo kung nasan yan? Taga San Jose, Angeles lang yan.
Kaya tama po yung sinabi ni Albert, payong alert po tayo. Albert! Ayan, at magandang umaga sa mga classmate ko sa batch 93 ng San Juan High School at batch 89 naman sa elementary school. Kamukha nung elementary school mo? Putot din? Oo, magkatabing ano Pero lang yan. officially hindi na sila tinatawag na putot ngayon. Hindi na. San Juan, Mauli yung ano nila eh. Mauli. Yung Ano ibig sabihin ng mauli? Mauli is eastern or lower side. Okay. Pero ito yung tinamnan natin sa KBP broadcast TV na kinain ng kambing. Malapit doon. Yun, malapit yun. San Juan yun. Main barrio yung pinuntahan natin na yun. Ayun, doon mo kami tinuro. Oo, pero kami, nandun pa kami Kasi sa... ko pagkatapos sa'yo pala yung mga kambing. Downstream pa kami. Noon, kaya Mauli. Alam mo kung sino pa nag-report sa akin? DNR. Boss, yung tinanim nyo po sa Mexico. Maraba na yung kambing. Naman, no? Kay Albert lang ang lali po pala. Gusto ko lang pong ibalita sa inyo yung mga tinanim ninyo doon. Sabi niya, mataba na ang mga kambing. Correct. Salamat po sa KBP. Eh, doon sa Florida Blanca, Oh, hindi tumaba. alin? Ang kawayan yung itinanim natin doon eh. Ano nangyari sa kawayan? Maliit pa lang, sinama na ng tubig. sinama na ng Nasira na. tubig. Agnas yung ano yung... Bakit pa tayo nagtatanim tapos dinodonate lang naman natin pala sa baha? Sus Maria Jose po. para maiwasan ng baha, kaya tayo nagtanim. correct. Naunahan ng baha. Ganun. Ngayon, sa susunod na magtatanim tayo sa birthday mo, November 3. Kasi dineclare, wala nang June 7 eh. Sorry. Okay, Papi, kung wala ka nang babatiin dyan at wala ka nang ibabalita, magdasal ka na. Bahala na yung KBP Pampanga yan. Sino ang pinuno? Tyra Mendoza, Bitog. Okay. Ikaw, ano role mo ron? Chuwari-wari-wa. Wala, papel ni Hapon lang. Magdasal ka na lang, Papi. Mahal na Diyos, tulungan mo po kaming tanggapin ang iyong pagmamahal at ibahagi ito sa iba. Amen. Ikakatamo amanong Kapampangan, Galimgiman. Fearful, extremely afraid. Galimgiman. Sino na sa technical department, Papi? JC Regala. Ay, Albert. Salamat. Salamat. Salamat po. Ano salamat po? Malemya yung salamat mo. Thank you. Ibig sabihin, wala pang ganap. Galap. Okay. Time check. 6 na minuto na lang. Boy Santiago, 10 o'clock na. Ako po si Perry Pang, nagsasabing maraming salamat. Ingat po kayo lagi. Mahal tayo ng Diyos. Amen. You are a child.